Narito ang buong kwento na isinalin sa Filipino na may magapagbabago na hinilin mo. Hindi mo akalain na ang isang simpleng hapunan ay maaring maging sanhiing lifelong dialysis para sa libu-libong Pilipino na higit 50 taong gulang. Ang pag-alala sa kalusugan ng ating bato ay hindi biro, lalo na sa pagtanda. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bayani Flasco at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang patpakain. Dapat iwasan sa gabi kung ayaw makasakit sa bato sa pagtanda. Sama-sama nating tuklasin ang nga dapat at hindi dapat kainin para sa malusok na bato at mahimbing na tulog. Tara na alamin. Naalala ko ang isang kaso ng isang 61 taong gulang na lalaki sa Pampanga. Araw-araw lumalakat siya ng 3 beses sa parke, maingat sa pagkain at hindi umiinom o naninigarilyo. Ngunit makalipas lang ang 3 buwan, isinugot siya sa ospital dahil sa malubhang sakit sa bato. Ang dahilan? Hindi ito isang komplikadong sakit kundi isang napakapamilya na pagkain sa gabi. Kung ikaw o ang iyong mamahal sa buhay ay nasa edad 50 pataas at mayroon pa ring malusok na gawi sa pagkain sa gabi, maaring palihim ninyong pinapahina ang inyong nga bato araw-araw nang hindi ninyo na nalalaman. Bago tayo mapatuloy sa pangunahing nilalaman, nais kong anyayahan kayong bisitahin ang aming channel na sa Kwe Kusong 365. Kung saan ibinabahagi namin ang kaalaman tungkol sa proactive na pangangalaga sa kalusugan para sa mga nakatatanda at sa buong pamilya. Dito ay makikita ninyo ang maraming kapakipakinabang na video tungkol sa diabetes, acid reflux, sakit sa bato, alta presyon at mga madaling gamiting herbal na remedyo sa bahay. Bukod pa rito, regular din naming ina-update ang maparaan ng pangangalaga sa mga nakatatanda kasama ang mga sikreto sa malusog, mahaba at mapayapang buhay araw-araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang kapakipakinabang na nilalaman. At ngayon, dumako na tayo sa pangunahing nilalaman ng video ngayon. Kung nakakain ka na anumang pagkain sa gabi na naging saninang, madalas na pag-ihi sa gabi, hirap sa pagtulog o pagod sa umaga, maiwan ng komento na may numerong 1 sa ibaba upang malaman natin kung iyon na ang salarin na nakakasira sa iyong bato. Sa video ngayon, hatiin natin ang talakayan sa 2 malinaw na bahagi. Una, ang 4 na pagkain na inumin na dapat iwasan sa gabi kung ayaw mong mapagod ang iyong bato. Ikalawa, ang 4 na pagkain na dapat kainin ng regular sa gabi upang matulungan ang bato na gumaling, makatulo ng mahimbing at mabawasan ng malaki ang pag-ihi sa gabi. At ang unang pagkain ay magugulat sa marami dahil akala nila ay pampatibay and kalamnan ngunit sa katunayan ay nakakasira sa bato, parang lason. Unang pagkain, kulang karne, ang lihim na maninira ng bato gabi-gabi. Maginang at ginu kung plano ninyong kumain ng baka ngayong gabi para sa isang magaan na tiyan at para mapanatili ang kalamnan ng walang tabo, mangyaring huminto sandali. Dahil sa sandaling ito, ang pagkain iyon na akala ninyo ay malusok, ay nagiging sanhi ng daan-daang nakatatanda na sumailalim sa dialysis 3 beses sa isang linggo nang hindi nalalaman ang dahilan. Naalala ko ang isang ginang na mahigit 60 taong gulang sa Manila, si Aling Nena. Siya ay napakametikuloso sa kanyang pagkain, hindi kumakain ng puting kanin o tinapay, halos walang carbohydrates. Sa gabi, kumakain lamang siyang baka na inihaw o niluto sa dahon ng litsugas. Pinayuhan siyang ang kanyang anak na kumain ng baka upang mapanatili ang kalamnan at maiwasan ang pagginang ng kalamnan sa pagtanda. Mukhang lohikal, ngunit sa katotohanan ay napakadelikado. Pagkatapos ng 3 buwan ng ganitong pagkain, bumalik siya para magpa-check up at ang kanyang creatinine level ay tumaas ng lampas sa normal. Nagsimula siyang mamaga ng bahagya, madalas umihi sa gabi, at nangangati ang balat ng walang malinaw na dahilan. Ang dahilan ay simpleng labis na pagkain ng pulang karne sa gabi na nagiging sanhi ng labis na pagtatrabaho ng bato at hindi makapagpahinga. Sa medikal na pananaw, ang pulang karne ay naglalaman ng maraming animal protein. Kapag pumasok ito sa katawan, gumagawa ito ng mga nitrogenous metabolic products tulad ng urea at creatinine. Ang mga substance na ito ay maaari lamang ma-filter ng bato. Sa araw, malakas pa ang bato at aktibo pa ang katawan kaya nakakapa-filter ito. Ngunit sa gabi, kapag kailangan mapahinga ang katawan, kung kumain ng pulang karne,
para lang pinipilit ang bato na overtime, filter ng toxins, panatilihin ang electrolyte balance, at pamahalaan ang blood pressure. Sa katagalan, ito ay hahantong sa glomerulonephritis, renal fibrosis at chronic kidney failure ng walang paunang sintomas. Sa kabutihang palad, magang natuklasan ang sakit ni Aling Nena at agad siyang lumipat sa steamed fish, lugaw na may linga at nilagang upo na walang masyadong asin. Pagkatapos lamang ng 3 buwan, malaki ang kanyang pagbuti, bumaba ang pagkatuyo ng kanyang balat, mahimbing ang tulog at nabawasan ng huwa. Kumakain ba kayo ng pulang karne sa gabi? Kung oo, mag-iwan ng komento na may numerong 2 sa ibaba at ibahagi kung bakit ninyo pinipili ang baka sa hapunan. Maaring ito ang ugali na kailangan ninyong baguhin simula ngayon. Gusto kong ipaalala na ang gabi ay ang oras kung kailan kailangan mapahingan bato. Ang pagkain ng baka pagkatapos ng 7:00 PM ay parang pinipilit ang bato na makbuhat ng bato at umaya sa bundok sa dilim. Hayaan neting mapahinga ang eting bato kasama tayo. Sa halip, pumilingam gapakay magaan sa tiyan, nakakapagpalami sa atay at nakakulong sa paghihitula ng lugaw, sabong gulay o steamed fish. At sa susunod na bahagi, mas magugulat pa kayo. Dahil mayroong isang karaniwang gulay na halos lahat ng pamilya ay kinakain sa hapunan na siyang lihim na sanhi ng sakit sa bato at tinatawag pa itong cancer-causing agent. Huwag kalimutang panurin ang susunod na bahagi. Ikalawang pagkain, atsara, paksiw na ampalaya, labong, ang lihim na kawin ng bato sa pagtanda. Mapanganib na ang pulang karne sa gabi, ngunit ang susunod na pagkain ay mas mapanilang apalihim na sumisira sa bato gabi-gabi nang hindi ninyo nalalaman. Ito ay ang atsara o paksiw na ampalaya, labong. Naalala ko ang isang kaso na hindi ko malilimutan. Isang 75 taong gulang na lolo sa Batangas. Maliit siya ngunit malakas at matalino. Araw-araw, nagbibisikleta siya papunta sa palengke at nagahardin. Mayroon lamang siyang isang ugali, kumakain ng atsara sa almusal, tanghalian at hapunan. Sabi niya, hindi ako makakain ng kanin ng walang atsara. Sa simula, akala ko ay ayos lang dahil gulay lang naman. Ngunit pagkatapos, lamang 6 na buwan, nagsimulang mamaga ang kanyang paa, umayat baba ang kanyang blood pressure, tuyo ang balat, at nangangati ng walang malinaw na dahilan. Dumalas din ang pag-ihi sa gabi, minsan 6 na beses sa isang gabi. Pinagawa ko siya ng pagsusuri. Ang resulta ay tumaas ang creatinine sa dugo, bumaba ang glomerular filtration rate, at mataas ang sodium level. Ang kondisyong ito ay tinatawag na early stage chronic kidney disease. At kung hindi ito agapan, sa loob ng ilang taon, maring kailanganin niya ang regular na dialysis. Ang dahilan ay nasa pagkaing iyon na tila walang pinsala. Ang atsara ay naglalaman ng napakaraming sodium at ang asin ay ang numero 1 kauwing bato. Tungkulin ng bato na panatilihin ang balanse ng tubig at electrolytes. Kung maraming asin ang kinakain sa gabi, kailangan ng bato na panatilihin ang tubig na tatrabaho magdamag upang ayusin ito. Hindi lang iyan, ang atsara na matagal ng fermented ay naglalabas din ng nitrates na kapag pumasok sa katawan ay nagiging nitritis. Ito ay isang substance na maring makapinsala sa lining ng tiyan at tissue ng bato. Sinubukan kong sukatin ang isang kusarang atsara. Ang dami nga asin dito ay 4 hanggang 5 beses na. Mas mataas kaysa sa isang tasang sabaw ng gulay na bahagyang inasnan. Akala ninyo ang pagkain ng gulay ay magaan at malusok, ngunit sa katotohanan, kung hindi ninyo alam kung paano kainin ng tama, magiging kabaliktaran ang epekto. Kung may ugali kayong kumain ng atsara sa gabi, mag-iwan ng komento na may numerong 3 sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga opinyon at karanasan upang makasama tayong magbago kung kinakailangan. Ang aking taos-pusong payo ay, kung gusto ninyong kumain ng atsara, itabi ito para sa araw. Kapag gising pa ang katawan at nakakagalaw, malakas pa ang bato para iproseso ito. Kung kakainin sa gabi, kailangan ng bato na pabilisin ang pag-filter ng asin, tatas ang blood pressure, at dadami ang ihi na hahantong sa hirap sa pagtulog, pamamagang paa at pag-ihi sa gabi. Kung talagang hinahanap-hanap ninyo, kumain lamang 1 o 2 maliit na piraso bawat pagkakataon at huwag kumain araw-araw. Kahit ang isang pakaing gulay na tila walang pinsala ay maaring maging double-edged sword kung mali
ang paggamit at oras eng pagkain. At sa kasamaang palad, maraming tao ang nakakamali nito ng hindi nalalaman. Ngunit hindi pa diyan nagtatapos. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang isa pang napaka-popular na pagkain, lalo na sa gabi, dahil ito ay mabilis at madali. Ngunit iyon din ang dahilan kung bakit kailangan ng bato na magtrabaho ng husto na nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi sa gabi, pamamaga ng paa, matagal na pagkapagod, at ang pinakamasakit ay naranasan ito ngang miyembro ng sarili kong pamilya. Huwag kalimutang panurin ang susunod na bahagi. Ikatlong pagkain, instant noodles, tinapay, ang tila simpleng pagkain na nagpapagod sa bato magdamag. Sa pagdinig ninyo nito baka nagsisimula na kayong magulat. Dahil kung ang asara, isang pamilyar na pagkain sa bukid, ay nakakapinsala sa bato sa gabi, ang susunod na pagkain ay mas mapanganib pa dahil napakadali nitong mahanap. Instant noodles at tinapay, dalawang pagkain na halos lahat ng bahay ay mayroon. Mabilis, madali at maginhawa. Tila walang pinsala, ngunit sa katunayan ay isang malaking pasanin sa bato, lalo na kung kinakain sa gabi. Hindi ko sinasabi ito para takutin kayo, kundi mula mismo sa karanasan ng aking pamilya. Ang aking tiyahin, si Aling Vicky, 64 taong gulang ngayong taon, ay nakatira mag-isa sa Quezon City. Pagkatapos ng pandemya, nasanay siyang mamuhay ng simple, hindi gaanong nagluluto. Sa gabi, kumakain lang siya ng isang pakete ng noodles para mabilis. Minsan may dakdak na itlog o ilang hiwo ng tinapay para tapos na ang pagkain. Pabiro niyang sinabi, matanda na ako, kumakain lang ako ng mabilis, basta busog. Ngunit pagkatapos ng 3 buwan, nagsimula siyang makaranas ng pagkapagod, hirap sa pagtulog, madalas na pag-ihi sa gabi, bahagyang pamamaga ng mukha, at mabigat ang pakiramdam ng ngapa. Pinatinan ko siya sa doktor at natuglasan na bumaba ang kanyang glomerular filtration rate, tumaas ang creatinine, mataas ang sodium sa dugo, ang kanyang bato ay labis na nagtatrabaho ng walang kaalam-alam. Kung kayo rin ay kumakain ng instant noodles o tinapay para sa hapunan 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, mag-iwan ng komento na may numerong 4 sa ibaba. Mapapadala ako ng karagdagang impormasyon at mga paraan ng pagsasayos upang maprotektahan ang inyong bato ng maaga. Sa siyentipikong pananaw, ang instant noodles at puting tinapay ay parehong naglalaman ng napakataas na sodium at halos walang fiber, vitamina o mineral. Kapag kinakain sa gabi, ang katawan ay kapos sa potassium at labis sa asin na humahantong sa kawalan ng balanseng electrolyte. Kailangan ng bato na magdag ng filter upang mapanatili ang blood pressure at alisin ang labis na sodium. Hindi lang iyon, ang instant noodles ay naglalaman din ng preservative, saturated fats, at paulit-ulit na ginamit na mantika na lahat ay pasanin sa atay at bato. Ang puting tinapay ay hindi rin kasing lusok ng akala natin dahil ito ay refined carbohydrate. Kapag pumasok ito sa katawan, tatas ang blood sugar ng biglan na nagdaragdag ng presyon sa bato, lalo na mapanganib para sa mga may kasaysayan ng diabetes o mataas na kolesterol. Maraming tao ang nag-isip ng pagkain ng noodles ay vegetarian at ang pagkain ng tinapay ay simple. Ngunit kung ang simple ay kulang sa nutrients at mali sa oras, mas nakakapinsala ito sa kalusugan. Kung kailangan ninyong kumain ng noodles, pinapayuhan kong kainin ito sa tanghalian kasama ng pinakuluang gulay, bawasan ang paket ng pampalasa at uminom ng maraming tubig. Sa gabi, huwag palitan ang hapunan ng instant noodle o puting tinapay. Ang isang maling magaan na pagkain ay maaring maging sanhingang pagtatrabaho ng bato magdamag na humahantong sa hirap sa pagtulog, madalas na pag-ihi sa gabi, pamamaga at pagkapagod sa kinaumagahan. At ang mas nakakatawa pa, maraming tao ang nag-isip na hindi ako kumakain ng anuman sa gabi, umiinom lang ako ng 1 tasa ang mainit na tasa para magaan ang tiyan at madaling matunaw, ngunit ang katotohanan ay kabaliktaran. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang isang napakapopular na ugali sa gabi. Akala ninyo ay nakakatulong sa paglilinis ng bato, ngunit sa katunayan ay palihim na nagpapahina sa bato, lalo na sa mga taong madalas umihi sa gabi at hirap matulog. Huwag kalimutang panorin, 4 na pagkain. Malakas na sa kape,
Akala ay magaan sa tiyan ngunit nagpapanatiling gising sa bato. Pinag-usapan na natin ang pulang karne at sara at instant noodles, lahat ay pamilyar na pagkain. Ngunit may isa pang bagay na maraming tao ang napapabaya, na inisip na okay lang kung walang kinakain, umiinom lang isang tasa ng malakas na tsaa o kape sa gabi. Ngunit sa katunayan, ito ang ugali na nagpapanatiling gising sa bato magdamag. Naalala ko ang isang 78 taong gulang na lolo sa tondo na aking ginamot. Dumating siya na may maitim na bilok sa mata, labis na pagod ang katawan, at sinabing halos isang buwan na siyang hindi nakakatulog. Araw-araw, kailangan niyang bumangon at umihingang 8 hanggang 9 na beses. Walang sakit, walang habdi, ngunit labis ang pag-ihi na hindi niya mapigilan. Sa simula, naisip ko ang prostate o irritated bladder. Ngunit nang gawin ang mga pagsusuri at ultrasound, mayos ang lahat ng indicators. Nang tinanong ko ng mas detalyado ang kanyang gagawi sa pamumuhay, sinabi lamang niya, araw-araw sa gabi, umiinom ako ng isang tasa ng malakas na green tea para linisin ang aking katawan. Dito nagsisimula ang problema. Ang malakas na tsaa at kapa ay parang naklalaman ng malakas na stimulants tulad ng caffeine. Ayon sa bromotannin, ang mga substance na ito ay nagpapabilis ng filtration rate ng bato, nagpapasigla sa pantog, at nagiging sanhi ng matinding diuresis. Kung iinumin pagkatapos ng 7:00 PM, halos tiyak na mag-ihi kayo sa gabi, mahihirapan matulog at may dehydrate. Kung paulit-ulit ito sa maraming gabi, magulo ang filtration rhythm ng bato. Ang electrolytes ay magulo na humahantong sa unti-unting pababa ng function ng bato ng walang malinaw na sintomas. Kung nakainom na kayong malakas na tsaa o kape sa gabi at madalas umihi sa gabi, mag-iwan ng komento na may numerong 5 sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong kwento upang makasama tayong makahanap ng tamang pagbabago. Hindi lamang taa, ang kape ay nagdudulot din ng katulad na pinsala at mas malakas pa, maraming nakatatanda ang may ugali pa ring umiinom ng iced coffee pagkatapos ng hapunan kapag nagpaparty o nagtitipon. Sa simula ay gising e comfortable, ngunit pagkatapos ay isang serye ng bangungot. Mabilis na pagtibok ng puso, malamig na tiyan, hirap sa pagtulog, matagal na pag-ihi sa gabi, at pagod na pagod sa kinaumagahan. Gusto kong bigyang diin na ang tubig ay mabuti para sa bato, ngunit ang malakas na tsaa at kape ay hindi na purong tubig. Ito ay isang puro na solusyon ng stimulants na napapaliit ng daluyan ng bato, nadarada ng presyon sa filtration ng dugo, napakapanganib para sa mga may mataas na blood pressure, diabetes o mahinang bato. Kung gusto ninyong maging mainit ang tiyan at madaling makatulog sa gabi, dapat pumili ng malabnaw na luya na tubig, lotus seed water o malabnaw na inihaw na itim na beans. Inumin ito 1 o 2 oras bago matulog upang maging mainit ang tiyan at magaan ang bato. Ang isang maliit na pagbabago ay makakatulong sa bato na magpahinga ng buong gabi. Nakikita ninyo, ang isang tasa lang ng saa o kape sa gabi ay maaring maging sanhingang pagtatrabaho ng bato magdamag. Kaya ang susunod na tanong ay, ano ang dapat kainin at inumin sa gabi upang talagang makapapahinga ang bato, makatulo ng mahimbing at may bali ang natural na filtration function nito? Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang 4 na pagkain sa gabi na napakadaling gawin sa bahay, mura, magaan sa tiyan at nakakatulong sa pagpapalakas ng bato araw-araw. Lalo na ang mapakaing numero 6 at 8 ay magugulat sa marami dahil napakasimpol ngunit hindi inaasahan ang epekto. Huwag kalimutang panoorin. Unang pagkain na dapat kainin, nilagang upo walang asin, gintong tubig para sa bato sa pagtanda. Ngayon na alam na ninyo ang 4 na pagkain na dapat iwasan sa gabi upang hindi mapagod ang bato, panahon na para malaman ninyo kung anong pagkain ang dapat kainin upang makabawi ang bato gabi-gabi. At ang unang pagkain ay tila simple lamang ngunit may kakayahang palamigin ang bato, bawasan ang pamamaga, at kapansin-pansing bawasan ang pag-ihi sa gabi. Ito ay ang nilagang upo na walang masyadong asin. Hindi ko ito sinasabi ng walang basehan. Ang aking ama mismo sa edad na 63 ang nakaranas nito. Dati, madalas siyang umihi sa gabi. Bahagyang namumula ang kanyang mapaa at sumasakit ang kanyang ulo sa umaga. Bilang isang profesional sa medisina, agad kong pinasuri ang kanyang kidney function. Lumabas sa resulta na nagsisimula na ma-overload ng bahagya ang kanyang bato.
medyo mataas ang urea, at lampas din sa normal ang sodium sa dugo. Sinuri ko ang manggawi sa pagkain ng aking ama at natuklasan ang isang napakapamilyar na bagay. Sa gabi, kumakain siya na tuyo, inihaw na isda o pritong karne. Halos hindi siya kumakain ng sabaw o mga pampalamig na pagkain. Kaya, iminungkahi ko sa aking ama na baguhin ang kanyang pagkain at magdagdag ng 3 hanggang 4 na pagkain ng malabnaw na nilagang upo na walang masyadong asin bawat linggo. Kinain niya ito sa gabi. Pagkatapos lamang ng 2 linggo, mas malalim ang tulo ng aking ama. Kapansin-pansing nabawasan ang pag-ihi sa gabi, magaan ang pakiramdam at wala nang sumasakit na ulo sa umaga. Pakalipas ang 3 buwan, muling sumalalim sa pagsusuri at bumalik sa normal ang kanyang urea level at bumuti ang glomerular filtration rate nang hindi gumagamit ng anumang gamot. Kung nakaranas na kayo ng mabigat na tiyan, madalas na pag-ihi sa gabi o bahagyang pamamagang paa, mag-iwan ng komento na may numerong 6 sa ibaba upang may bahagi ko ang tamang paraan ng paggamit ng upo upang maging magaan sa bato ngunit masarap pa rin. Sa tradisyonal na gamot, ang upo ay tinatawag na larithuitanit. Truth, ibig sabihin ay nakakatulong sa madaling pag-ihi, nagpapalamig sa atay at nagpapababa ng pamamaga. Ayon naman sa modernong medisina, ang upo ay naglalaman ng mahigit 96% na tubig mayaman sa potassium, vitamin C, at soluble fiber na nakakatulong sa bato na maglabas ng labis na sodium, bawasan ang presyon sa filtration dugo at patatagin ang electrolytes. Gayunpaman, tandaan na upang masulit ang benepisyo nito, dapat itong lutuin ng tama. Huwag lagyan ng maraming asin, huwag maglagay ng MSG, pinakamainam na gumamit lamang ng ilang hiwa ng sariwang luya, kaunting dahon ng sibuyas kung gusto, at kaunting olive oil. Kasamang lugaw o malamnaw na sabaong gulay, mas madaling matutunaw ito. Makakapapahinga rin ang bato. Hindi na kailangan ng mamahaling pagkain. Sapat na ang isang mangkok ng nilagang upo na niluto ng tamo upang makabawi ang bato ng walang gamot. At ang susunod na pagkain ay mas kahanga-hanga pa dahil hindi lamang ito nagbibigay ng magandang protina para sa mga nakatatanda, kundi hindi rin ito naglalagay ng presyon sa bato tulad ng pulang karne. Ibabahagi ko sa inyo ang tungkol sa steamed fish na minsan kong inirekomenda sa isang seminar. At pagkatapos lamang ng 3 buwan, malaki ang pagbuti ng kidney function ng pasyente salamat sa pagkain ito. Huwag palampasin ang susunod na bahagi. Ikalawang pagkain na dapat kainin. Steamed fish, masustansya at magaan sa bato sa gabi. Hindi lahat ng pagkain mayaman sa protina ay nakakapagod sa bato. Kung pipiliin ang tamang uri at tamang paraan ng pagluluto, mari pa rin nating makuha ang sapat na nutrisyon ng hindi sinisira ang bato, lalo na sa gabi. Ang ikalawang pagkain na gusto kong ibahagi sa inyo ay steamed fish, lalo na ang isda tulad ng tilapia, maya-maya o bangus. Minsan akong nagbahagi sa isang health seminar sa Pasay tungkol sa hapunan para sa mga higit 50 taong gulang. Nang banggitin ko ang steamed fish bilang isang magandang opsyon para sa bato, tumayo ang isang lolo at nagtanong, matagal na akong kumakain ng isda, ngunit masakit pa rin ang aking bato at hindi ako nakakatulog ng mahimbing. Bakit, Dr. Velasco? Nang tinanong ko ng mas detalyado, lumabas na puro inihaw na isda na maalat. Piniritong isda at medjing canned fish ang kinakain niya, ibig sabihin, lahat na maparaan ng pagluluto na nagpapahirap sa atay at bato. Agad kong ipinaliwanag. Hindi kasalanan ng isda, kundi ang maling paraan ng pagluluto ang nagpapagot sa bato. Pagkatapos ng araw na iyon, nakinig ang lolo sa akin at lumipat sa steamed tilapia na may ilang hiwa ng luya. Walang asin, walang patis. Kumain siyang 3 beses sa isang linggo. Pagkalipas ng 3 buwan, nag-text siya at sinabing magaan ang kanyang pakiramdam sa umaga. Wala nang sakit sa likod, mas malalim ang tulog. At ang pinakamahalaga, kapansin-pansing bumaba ang kanyang creatinine level, nabawasan ang pag-ihi sa gabi at wala ng pakiramdam ng pagkapagod sa umaga. Kung naisip ninyo na ang pagkain ng isda sa gabi ay madaling makabusog o naalala kayo na hindi, dapat kumain ng protina kung mahina ang bato, mag-iwan ng komento na may numerong 7 sa ibaba. Mapapadala akong gabay sa papili ng tamang uri ng isda at kung paano ito lutuin ng malumanay na mabuti para sa atay at bato. Sa siyentipikong pananaw,
Ang isda, lalo na ang tilapia, maya-maya o bangus ay naglalaman ng madaling matunaw na protina, mababa sa taba at mayaman sa omega-3. Ang omega-3 ay hindi lamang nakakatulong sa pagbawas ng pamamaga ng bato kundi nagpoprotekta rin sa mga daluyan ng dugo at nagpapapatatak ng blood pressure. Lahat ay mahalagang salik para sa mga nakatatanda. Hindi tulad ng pulang karne, ang isda ay hindi gumagawa ng maraming uric acid. Hindi nagiging sanhi ng patambak ng toxin sa bato. Ang steam fish ay mayroon ding bantahe na hindi gumagamit ng mantika at hindi niluluto sa mataas na temperatura tulad ng pagprito. Kaya hindi ito gumagawa ng oxidizing agents na nagpapababa ne pasanin sa atay at bato. Ang padaragdang ilang hiwang ang sariwang luya kapag nag-steaming ay magtatanggal ng lansa, magpapainit sa tiyan, at makakatulong sa mas mahusay na pagtunaw sa gabi. Ang isang mangkok ng lugaw na kasama ng steam fish ay ang perpektong hapunan para sa bato upang makapapahinga ng husto nang walang pag-alala sa hirap sa pagtulog o madalas na pag-ihi sa gabi. At sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang isang napaka-special na pagkain. Akala ninyo ay isang karaniwan at murang pagkain lamang. Ngunit lumalabas na ito ay isang mahalagang gamot para sa mga may mahinang bato, hirap matulog, constipated at madalas umihi sa gabi. Ginagamit na itong ating maninuno pa at ngayon lamang kinikilala nga agam ang tunay nitong halaga. Huwag kalimutang manatili sa amin. Ay kalong pagkain na dapat kainin. Malabnaw na lugaw na may linga likas na gamot para sa mahinang bato sa gabi. Kung nakaranas na kayo ng hirap sa pagtulog, constipated, madalas na pag-ihi sa gabi o pakiramdam na tuyo ang katawan at mainit sa loob ng walang malinaw na dahilan, ang susunod na pagkain ay isang gamot na matatagpuan sa isang mangkok ng lugaw nang hindi na kailangan ng anumang tableta. Naalala ko pa noong bata ako. Sa tuwing ako o ang aking magulang ay nakakaproblema sa constipation, hirap sa pagtulog o pagkapagod, tahimik na inihaw nga aking lola ang itim na linga, dinuro ito at iniluto kasama ng malabnaw na puting lugaw na may konting rock sugar. Ang lugaw ay tila simple lamang ngunit napaka-epektibo. Pagkatapos kumain, maganda ang pakiramdam kiyan, mahimbing ang tulog sa gabi at magaan ang pakiramdam sa umaga. Nang mag-aral ako medisina, naunawaan ko na ang itim na linga ay hindi lamang pagkain kundi isang mahalagang gamot. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang itim na linga ay may matamis na lasa, neutral na likas na katangian, at pumapasok sa atay, bato at malaking bituka. Ang maepekto nito ay pampalakas ng batoyin, pampalusok ng dugo, napapadilim ng buho, napapalinaw ng mata, at napapalambot ng bituka. Ibig sabihin ay nakakatulong ito sa madaling pag-ihi, pagdumi at pagbawas ng konstipasyon sa pagtanda. Kung nakakaranas kayo ng tuyong katawan, mainit na tiyan, hirap sa pagdulog, o hirap sa pagdumi, mag-iwan ng komento na may numerong 8 sa ibaba. Iibabahagi ko ang tamang paraan ng paggamit ng itim na linga upang maging magaan ang pakiramdam ng katawan at makapapahinga ng husto ang bato. Pinatunayan din ng modernong aham na ang itim na linga ay mayaman sa vitamina B1, E, calcium, zinc, lalo na ang aktibong sangkap na sasamin, isang malakas na antioxidant na nakakatulong na protektahan ang tissue ng bato mula sa pinsala ng free radicals. Naglalaman din ang itim na linga ng unsaturated fatty acids na nakakatulong sa suporta ng daluyan ng dugo at nagpapababa ng presyon sa bato na napakalaga para sa mahigit ng 10 taong gulang. Ang Sukweva Daesong newspaper, ang organ ng Ministry of Health, ay naglatala ng isang artikulo tungkol sa mga benepisyo ng itim na linga sa pagsuporta sa natural na kidney filtration, pag-iwas sa constipation, at pagpapabuti ng pagtulog para sa mga nakatatanda. Gayunpaman, tandaan na huwag kumain ng makapal na lugaw na may itim na linga dahil madali itong makapagdulot ng kabag at hirap sa pagtunaw, lalo na para sa mga may mahinang tiyan. Sa gabi, dapat lutuin lamang ito ng malabnaw, gumamit ng humigit kumulang 1 kutsarang dinuro na itim na linga, kumain ng dahan-dahan at ngumunguyan ng mabuti. Maring madada ng kaunting dinuro na munggo upang palamigin ang atay, linisin ang bituka, at makatulong sa mas malalim na pagtulog. Isang maliit na tip, inihaw ang linga hanggang sa maging mabango bago lutuin.
Pasamahin ang bigas na may kaunting malakit na bigas upang maging malambot ang lugaw at magdagdag ng isang hiwa ng luya kung natatakot sa malamig na tiyan. Maraming tao ang nag-isip na ang pagpapalakas ng bato ay nangangailangan ng tradisyonal na gamot na Chinese o mamahaling pagkain. Ngunit sa katotohanan, ang isang mangkok ng lugaw na may itim na linga na niluto ng tama at kinakain ng regular 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay isang sustainable, malumanay at epektibong paraan ng pangangalaga sa bato. At ang huling pagkain na ibabahagi ko ay ang natural na pampatulo para sa mga nakatatanda. Isang pamilyar na sangkap sa mga pampalami na dessert, ngunit ilan lamang ang nakakaalam na nakakatulong ito sa pagbawi ng bato sa gabi. Binabawasan ang pag-ihi sa gabi at napaka-epektibo sa pagpapatatak ng pagtulog. Huwag kalimutang manot nga susunod na bahagi. Ika-4 na pagkain na dapat kainin. Buto ang lotus, natural na pampatulo para sa kumpletong pahinga ng bato. Maginang at gino, ang bato ay hindi lamang kailangan kumain ng tama kundi kailangan din makatulog ng sapat. Dahil sa malalim na pagtulog, nakakaroon ng pagkakataon ang bato na gumaling, ma-regenerate ng mga selula at patatagin ang function ng filtration ng dugo. Kung matagal na ang hirap sa pagtulog, mapapagod ang bato ng hindi nalalaman. At sa daan-daang uri ng pagkain, ang butong lotus ang pinakatiwalaan kong pagkain upang matulungan ang nakatatanda na makatulog ng mahimbing nang hindi pinapagod ang atay at bato. Kung nakaranas na kayo ng maraming gabi ng hirap sa pagtulog, madalas na pag-ihi sa gabi, pagod sa umaga, mag-iwan ng komento na may numerong siyam sa ibaba. Magpapadala ako ng ilang simpleng paraan ng pagsasama-sama ng butong ng lotus na madaling lutuin sa bahay upang makatulog ng mahimbing at makapagpahinga ang bato sa tamang oras. Sa siyentipikong pananaw, ang butong lotus ay naglalaman ng isang espesyal na alkaloid na tinatawag na nilumbin, isang aktibong sangkap na natural na pampakalma, nagpapatahimik sa central nervous system, binabawasan ang pagkapasigla ng panto, at bahagyang nakpapalawak ng mga daluyan ng dugo. Dahil dito, nakakatulong ito sa maayos na pagdaloy ng dugo, napapatatak ng tibok ng puso, at sumusuporta sa malalim at tuloy-tuloy na pagtulog. Bukod pa rito, ang buto engel lotus ay mayaman din sa magnesium, potassium, vitamina B, mga substance na sumusuporta sa nerve transmission at nagre-regula ng blood pressure. Ang flavonoid sa butong lotus ay nakakatulong sa antioxidant, nagpoprotekta sa tissue ng bato mula sa pinsala ng selula, lalo na mahalaga para sa mga nakatatanda. Karaniwan kong pinapayuhan ang mga pasyente na gumamit ng sariwa o tuyong buto ng lotus na hindi pa tinatanggalan ng puso. Kung matindi ang hirap sa patulog, panatilihin ang puso ng lotus. Bagamat medyo mapait, napakabuti ito para sa nervous system at cardiovascular system. Lulutuin ito ng malabnaw, walang asukal, o magdagdag lamang ng ilang hiwang red dates kung gusto ng kaunting tamis. Ang pagkain nito humigit kumulang 1 oras bago matulog ay ang pinakamainam. Mapapansin ninyo na maganda ang pakiramdam ng tiyan, mahimbing ang tulog, magaan ang ulo sa umaga, at hindi na madalas umihi sa gabi tulad ng dati. Isang bagay ang palagi kong idinidiin sa mga nakatatandang pasyente na may mahinang bato. Ang sakit sa bato ay hindi lamang dahil sa maling pagkain kundi dahil din sa hindi malalim at hindi sapat na pagtulog. At kung mayroong isang pagkain na madaling gawin, mura, nakakatulong sa mahimbing na pagtulog at sumusuporta sa pagbawi ng bato, walang mas mahusay kaysa sa butong ng lotus. Kaya halos natapos na ninyo ang paglalakbay ngayon. Sa susunod na bahagi, isasama-sama ko ang 8 pagkain sa gabi, 4 na pagkain na dapat iwasan na husto at 4 na pagkain na dapat kainin ng regular upang madali ninyong matandaan at may lapa agad. Ito ang mahalagang bahagi na makakatulong sa inyo na makita ang buong larawan kung ano ang dapat kainin upang maging maluso ang bato, makatulo ng mahimbing at mamuhay ng matagal ng walang gamot. Mangyaring panorin ang huling bahagi. Pagbubuhat ng 4 na pagkain iwasan at 4 na pagkain kainin para sa malusok na bato at mahimbing na pagtulog ng walang gamot. Nakasama ninyo ako hanggang sa huling bahagi na sharing pinakamahalaga. Dahil lamang kapa nakita natin ang buong larawan, malalaman natin kung ano ang kailangan nating gawin ngayon upang protektahan ang ating bato at ng ating mga mahal sa buhay.
kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang nilalaman, huwag kalimutang maiwan ng komento na may numerong 10 sa ibaba. Ibahagi kung ano ang kinakain ninyo sa gabi at kung nakaranas na kayo en madalas na pag-ihi sa gabi, hirap sa pagtulog o pagkapagot. Sino ang nakakaalam? Baka isang maliit na pagbabago lamang sa inyong menu ngayon ang makakatulong sa pagpapalakas ng inyong bato araw-araw. Ipapahaya ko ng maikli upang madali ninyong matandaan at may lapat ang 4 na pagkain na dapat iwasan ng husto sa gabi. Pulang karne, lalo na ang baka, na naglalaman ng maraming protina, na lumilika ng nitrogen toxins, na nagiging sanhi ng pagtatrabaho ng bato ng overtime, na humahantong sa glomerulonephritis at chronic kidney failure. At sara, paksiw na ampalaya, labong, mayaman sa sodium, na nagiging sanhing pagpapanatiling tubig, pagtaasing blood pressure at pinsala sa glomeruling bato, lalo na mapanganib kung kinakain sa gabi dahil walang oras mapahinga ang bato. Instant noodles, puting tinapay, labis sa asin, kulang sa fiber, na nagiging sanhi nung kawalan ng balanse ng electrolyte, nagdaragdag nung pasanin sa filtration ng dugo, na nagiging sanhi ng pamamaga e pag-ihi sa gabi. Malakas na sa kape, naglalaman ng malakas na stimulants, na nagiging sanhing labis na diuresis, na nagiging sanhing pagbilis ng filtration ng bato na humahantong sa pagkasira ng patulo at anti-anting pababa ng function ng bato. 4 na pagkain na dapat kainin sa gabi upang natural na makabawi ang bato. Nilagang upo, walang asin, nakakatulong sa diuresis, pampalamig sa init, steam fish, lalo na ang tilapia, maya-maya o bangus na mayaman sa omega-3, madaling matunaw na protina na hindi nagiging sanhing uric acid na nakakatulong sa pagprotekta sa glomeruling bato at madaloy ang dugo, malabnaw na lugaw na mailinga, pampalusog nugo, nakpapalambot ng bituka, pampalakas batoyin, nakpapabuting pagtunaw at pagtulog, nilagang buto ang lotus, natural na pampakalma, sumusuporta sa malalim na pagtulog, binabawasan ang pag-ihi sa gabi, napoprotekta sa maslulang bato. Nakikita ninyo, sa pagtanda, hindi natatakot sa kakulangan ng gamot, kundi natatakot sa maling oras at maling pagkain. Kapag kumain tayo sa tamang oras at tamang pagkain, ang katawan ay natural na gagaling, ang bato ay natural na magayos, nang hindi na kailangan ng gamot, dialysis o anumang gastos. At sa susunod na video, ibabahagi ko ang 7 maagang babala na humihina na ang bato araw-araw. Kasama rito ang isang senyalis na naranasan ng lahat ngunit kadalasang binabaliwala ang hindi pagbuungang bula sa ihi. Mapanganib ba ito? Huwag kalimutang panorin upang maaga itong matukoy at maiwasan ang sakit bago pa huli ang lahat. Naway palagi kayong malusog, makatulog ng mahimbing, malakas ang bato, at mamuhay ng mapayapa kasama ang inyong gaana at apo araw-araw.